Hey guys, ako si Ro. Part 3 na ito ng series natin kung saan i-share ko sa inyo yung mga natutunan ko, tips and tricks about civil service exam, kung paano ko siya naipasa. Yung part 1 natin, yun yung coverage ng exam na mas detalyado kaysa sa nilabas ng Civil Service Commission. Part 2 naman, 18 tips in total. Kung di nyo pa napapanood yung mga yon, nilalagay ko sa description box yung links para mapanood nyo pagkatapos na itong video na to. Tapos ngayong part 3, pag-usapan natin yung karugtong lang naman nun, yung tips and tricks before, during, and after the exam. Ayun, dito na tayo sa part 3 ng Civil Service exam. Before the exam din tayo, join FB groups talaga. Ang kinabibilangan ko FB groups ay Civil Service Exam 2024 Community. Halos wala naman bago Civil Service Exam. So siguro kung 2025 gagawin nilang 2025. Bukod sa maraming tips ang nandun, napakaraming resources din ang nandun. I think makakatulong kung mag-vitamins kayo. And then, dapat okay yung nutrition nyo. Dapat meron kang specific notebook para sa pagre-review. Tulad nito, nag-prepare ako ng notebook na. Tapos nilagyan ko ng tabs. Pag may mga topics na gusto kong balikan, makikita ko agad, and then pag may mga di ako nagigets na topics, nababalikan ko. Makikita ko rin kung saan na yung mga topics na natapos ko na. So, yun yung kahalaga na pagkakaroon ng notes. Pakiclick yung like button guys kung so far nakakatulong yung mga exam. Ito, dito naman tayo sa part na during the exam. Ito guys, habang nag-exam or ito na yung araw ng exam mo, ito yung tips ko. Magrelo ka pero wag yung smartwatch. Bakit? Para maging aware ka sa oras kasi napakahalaga na maging aware ka sa oras. Mamaya explain ko pa to na mas detalyado. Ang pen na gagamitin ay any pen, basta hindi gel pen, hindi sign pen, hindi fountain pen. Ang ginamit ko na pen ay Faber-Castell. Nakita ko kasi sa Team Leica na ni-recommend kaya 0.7, mas malaki siya sa 0.5 and 0.3. So, mas nakakatulong din para mas mabilis kang mag-shade. Super duper 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 important, guys. Finish whatever happens. Ako, hindi naman sa nagiging negative ako, pero may mga part ako na hindi masasagutan. So, naglaan ako ng 30 minutes para manghula. As in, hula lang talaga. ABCD kung anong maisip ko, lalagay ko doon sa i-shade ko. And then, hindi naman kasi siya right minus wrong. So, okay lang naman yun. Isa pang tip ko is, mag-start kayo sa kung ano yung pinakamadali. Kahit anong topic pa yan, kahit nasa pinakadulo pa ng test booklet, kung yun yung madali sa'yo, unahin mo na yun. Para meron ka ng sure na pasa, or sure na check. Laging sinasabi sa lahat ng tips na nababasa ko na papanood ko is, maglaan ka lang ng 1 minute kada number. Tapos, kung sa tingin mo lalagpas ka ng 1 minute, skip mo na. Pwede mong hulaan na agad and then move on ka na sa next. Or pwede mo siya lagyan ng mark. Ako kasi nilagyan ko ng mark yung number sa gilid. Nilagyan ko ng check yung mga nalaktawan ko para yun yung mga babalikan ko sa next kapag nagkaroon pa ako ng extra oras. Hindi na talaga ako nagkaroon ng time para magkaroon ng educated guesses kasi nga pure hula yung ginawa ko. Hula talaga, C, A, D, whatever. 60 items lang yung sure 100% ako na tama ako. 60 items out of 170 items. So, whatever happens, kailangan mong masagutan lahat. Kasi sayang naman kung nag-focus ka sa isang tanong na nag 5 minutes ka na pala dyan, 10 minutes ka na pala dyan. Ang dami mo nang nasayang na oras na pwede mo sanang ilaan sa mga numbers na alam mo yung sagot. And then, ito rin naman yun, consume every last drop of time. So, pag may mga natatapos, huwag ka ma-pressure na tapusin mo din agad. Basta, may relo ka, tignan mo yung oras, tapusin mo yung oras. And then, yung sa elimination process, kung di ka talaga sure kung ano yun, pwede mo tignan kung ano yung pwede mong i-eliminate. Malalaman mo naman to pag nabasa mo yung tanong, kung wala ka talagang ideya. It's either yun nga, maghula ka na lang and then move on. Or skip mo siya, lagyan mo ng mark para pwede mo siyang balikan the next time. Depende pala kung magugutumin kayo tulad ko, pwede kayo magdala ng snacks and drinks sa loob. Isipin nyo na rin na may possibility na i-check nila yun. So, wag na kayong magtatangka gumawa ng kababalaghan. Natapos kayo, triple check nyo yung test booklet nyo tsaka yung answers nyo kung match ba. Kasi, kung di kayo familiar sa numbering system, maaaring magkabalibaligtad yan. Andito na tayo sa next part ng topic ay yung kung ano yung mga resources na ginamit ko, and then ano pa yung mga frequently asked questions or mga tanong na sa tingin ko itatanong. So, yun guys, please pakilike kung nakakatulong sa inyo so far, no? Dito na tayo sa resources. Team Leica for Study Guide. Meron siyang 10 weeks, and then kada topic doon is pag kinlik mo, merong equivalent na video na lilitaw. Hindi lahat ng topics sa Team Leica is available yung video in public. Si Ma'am Leonalyn Tayone, tama ba yung pagkakabanggit ko? Ma'am Taj Martin, yan, nakatulong din sa akin yan, pero mas pinakamarami ko talaga yung na-review sa Team Leica. Marami namang reviewers akong na-download. Bibigay ko sa inyo yun in a form of Google Drive para ma-access nyo. Dito naman tayo sa frequently asked questions. Meron tayong 7 things, and then kung may hindi ako nabanggit, i-comment nyo lang para ma-address ko sa part 3 ng ating series. Number 1 is, bawal ba ang calcu? Yes pa, bawal pa mag-calcu. Lahat ng computation, gagawin mo lang sa isip mo at pwede mo rin gawin sa test booklet. Question number 2 is, saan ba pwede mag-compute?
dun siya sa test booklet. Yung answer sheet, bawal na bawal, wag mong lalagyan ng mga hindi dapat ilagay, wag kang magsasolve dyan. And then, pwede ba yung food and drinks? Yes. Pwede ba mag-picture or video? Bawal. What to bring on test day? Ito, original ID, birth certificate, extra ID photos, kung ano yung pinasa mo noong mag-apply ka pa lang para mag-exam. So, magdala ka ng extra nun. Sabi dito is 2. Pero ito yung gagamitin nila in case na mawala yung picture mo sa pagpa-file nila. Pero kung ando naman, hindi nila hingin yan. And then, pwede ba mag-CR? Yes po, pwede. Ako nga, nakailang CR ako eh. Tapos, ano ba yung mga requirements? So, feeling ko kasi itatanong nyo to. So, number 1, CS form number 100 revised 2023. Fully fill up nyo na siya. And then, 4 pieces passport size, ID picture with handwritten name tag and signature. Example po ito. Nagbigay siya sa akin ng maliit na papel, pahaba. Sinulat ko yung pangalan ko, sulat kamay, and then pirma sa taas. And then, pinicturean niya ako, and then, inedit niya na lang sa picture yung scanned copy nung pinapirmahan niya sa akin. And then, yung iba naman, meron silang hawak na parang, literal na kung gaano kalaki yung papel na yun yung sulat at pirma nila na hawak na nila pag pinicturean sila na gano'n. Yung iba yun. And then, 500 pesos. Sa tingin ko, nasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin. Ito yung part 1 ng video na to, yung coverage and exam. Kita-kita tayo sa part 3, ilalagay ko dito yung video ng, kung meron na tayong part 3, ilalagay ko dito para click nyo na lang at dadiretso na kayo sa part 3. Kung wala naman, guys, follow nyo ako or subscribe nyo ako and turn the notification on para kapag nilabas ko yung part 3, ma-notify kayo. I hope nakatulong sa inyo itong video na to, guys. Please like the video and kita-kita tayo ulit sa part 3.